Sa mga nakaraang pangyayari, matapos magwagi ng Adler's team laban sa Magia Lupus, lahat ng coins ng Lang ay napunta sa Adler. Ito ay tiyak na nagdala ni Mash at mga kaibigan niya na mas malapit sa pagiging banal na visionaries. Gayunpaman, ang resulta ng pagkalaban ni Mash sa Innocent Zero ay kumalat ang balita sa buong academy na si Mash ay walang kakayahang makagamit ng magic. Pagkatapos ng school, nagkaroon ng victory celebration laban sa Lang sa Adler Dorm Room 302. Nakuha nila lahat ng coins ng Lang at waiting sila sa pagpipili ng Divine Visionary. Nakasama nila sa victory party sina Abel at Abyss Razor na kanilang tinalo. Nagpasalamat si Razor sa pag-invite ni Mash sa kanilang victory party. Nasabi ni Razor na si Mash ang target ng Innocent Zero. Sila ang pinakamasamang sindikato sa mundo ng Magic Realm. Naghahanap ang sindikato ng mga tao na may mataas na magical power sa academy. Tumulong si Abel sa mga plano ng Innocent Zero kapalit ang pagbigay ng malakas na magic power sa kanya. Nakuha ni Abel ang kanyang third lines sa hindi ordinaryong paraan sa pamamagitan ng Innocent Zero. Yung mga taong may natural na third lines ay mas kinatatakutan. Nasabi pa ni Razor na nanghiram ng power si Abel sa Innocent para lamang makakuha ng maraming coins. Kung sino daw ang hinahanap ng Innocent Zero ay kahit papano may connection kay Mash. Ang layunin lamang ni Abel ay gumawa ng mundo na kung saan magtitipon ang lahat ng mga mababait na mga tao katulad ng kanyang ina at makapamuhay ng mapayapa. Biglang may ipinadalang mensahe ang Bureau of Magic kay Mash. Pinatawag si Mash sa Bureau of Magic na kung saan magkakaroon ng emergency inquiry patungkol sa pagtatago niya sa katotohanan na hindi siya makakagamit ng magic. Ang pagtatago o panlilinlang sa katotohanang hindi siya makagamit ng magic ay isang seryosong krimen. Nasabi pa ng isang taga-bureau na si Mash ay isang bug o depekto sa mundo ng Magic Realm. Biglang may dumating na isang Divine Visionary na pabor kay Mash. Sinubukan niya si Mash sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila na hindi hinahawakan. Gusto ng Divine Visionary na ipakita ni Mash na mas malakas pa ang milagro kaysa sa magic. Kung totoong tunay na lalaki si Mash, sabi ng Divine Visionary, kailangan niya itong patunayan. Lumapit si Mash sa kandila dala ang isang magic wand. Ipinaikot ni Mash ang magic wand sa sahig ng napakabilis para magkaroon ng apoy. At yun na nga, nagtagumpay si Mash na masindihan ang kandila na hindi hinahawakan. At yun na nga, napabilib niya ang isang Divine Visionary sa ipinakitang abilidad ni Mash. Dumating ang mga Divine Visionaries para parusahan ang magicless student na si Mash. Biglang pinatamaan ng magic sand si Mash sa loob ng inquiry room. Gusto ng mga Divine Visionaries na parusahan si Mash ng death penalty sa pagpasok niya sa Easton Academy na isang magicless. Biglang sumali sa eksena ang Innocent Zero sa pamamagitan ng paglagay ng Magiparasite sa matanda. Ang Magiparasite ay isang napakadelikadong magical creature na kumakain ng mana at ginagamit ang mga tao bilang host para sa larvae. Kung sino man daw ang magtangkang bunutin ito sa katawang ng host, magre-react ito at gagawing sunod na host. Gamit ang Magiparasites, ipinadala ng Innocent Zero ang kanilang statement of intent sa Bureau of Magic na pagmamay-ari nila ang mundo. Delikado para sa mga Divine Visionaries na bunutin ang Magiparasites dahil kaaway nito ang mga may matataas na magic power. Sino daw ang pwedeng bubunot sa Magiparasites kung hindi pwede ang mga Divine Visionaries? Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binunot ni Mash ang Magiparasites sa katawang ng matanda at ipinasok sa kanyang bibig. Biglang isinuka ni Mash ang Magiparasites at itinali niya ito na parang isang balloon sa loobong kanyang bibig. Namangha at nagulat ang lahat sa ginawa ni Mash sa Magiparasite. Sa madaling salita, nailigtas pa niya ang buhay ng matanda at tinalo ang magic creature ng kalaban. Case closed daw, sabi ni Mash. Pero hindi pa din natatapos ang issue ni Mash. Ang mga Divine Visionaries ay striktong susundin pa din ang mga regulasyon sa Bureau of Magic. Ang nagkasala ay nagkasala at dapat hatulan ng kamatayan. Sabi pa niya na hindi dapat nirerespeto ang opinyon ni Mash dahil hindi siya nakakagamit ng magic. At yan daw ang batas ng mundo. Kaya dapat daw ipagpatuloy ang planong pagpatol ng kamatayan kay Mash. Siyempre, si Mash ay hindi papayag sa kanilang mga plano. Inilibing ni Mash ang kanyang mga paa sa sahig para hindi siya madala, ha ha ha.
Napuno na ang Divine Visionary at ginamit ang kanyang magic power para mag-teleport at tutukan ng magic wand si Mash. Tutusukin na sana si Mash ng matulis na buhangin sa ulo, pero pinigilan ito ng isang Divine Visionary na kumakampi kay Mash. Biglang may nagtira ng isang malaking espada at yun ang kapatid ni Finn na si Rain na isang Divine Visionary din. Dumating si Rain kasama si Mr. Wahlberg sa inquiry room. Ano kaya ang mangyayari kay Mash sa biglang pagpapakita ni Mr. Wahlberg, founder ng Magic Realm? Abangan nyo sa susunod na episode kung ano ang naghihintay na future ni Mash sa Easton Academy. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay huwag niyong kalimutang mag-like sa video at mag-subscribe sa channel ko para sa mga bagong viewers ko.